ilahang pagsugod sa tuig. Yan kada doon ang matapos ang tuig, busy lang yapon ng mga tao sa ilang daghan kayo mga kumanunon sa tuig. In between sa maong na tuig, busy lang yapon ng tao sa iyang adlaw-adlaw na gusto mga pangbuhaton. Walay katapusan ang atong gabuhaton kada adlaw. Amen? Gani, balik-balik na ang atohang gabuhaton. Ani nga kalibutan. Iyo ba si King Solomon? There is nothing, ako malikot na kayo, ako malikot. There is nothing new under the sun. Bisan o ka na itong gabuhaton, balik-balik. Pero hindi siya basta nila na itong gabuhaton. Diba? Kaya ko I strongly believe na your action speaks about you. Dili ta gusto na hukmantas mga tao. Diba? Kaya mingon ta na ang Diyos galantaw sa kasing-kasing gift sa tao. Pero throughout this picture, ato makita na kung sa imong gabuhaton, kay istorya gina siya bahin sa imong bahin sa inyo. Regardless of unsa ang imong claim na motives or intention nimo pagbuhat ang butang. Ang final gift ng mga istorya bahin sa kagalingon is their action. Muna nga diyan sa Bible ato makita ang pulong sa Ginoo nga ingon daghan kayo nga mga tao na claim that they have love. Hanado sa leguma. But it's hard to find a faithful one. Muna kung natin mga frustrations and disappointments sa uban na mga tao, dili tungod kay taas kay atong standard sa life. But rather, di na ito makita ang iyang consistency. Na ang iyang action is consistent sa unsay iyang istorya. Kung may hinungdan, nga naapoy dagan ng mga tao na mahulog dito sa pagkailan. Kaya lagi, nag-rely lang sila sa unsay ilang nakadungog maging istorya sa tao. The lack of discernment o dun sa spirit behind sa every word yung nagawa sa pagbasa sa tao na yung ginungdan na victim sila sa spam. Ang Psalm chapter 17 natong gibasa na ganiya as we start kini nato mapanimbahan. Nagpanayag siya na si David ang iyang pagkakita sa Ginoo mao that God is integrity. Kung sa ginasulti sa Ginoo mao ang iyang gabuhaton. Pag mahinungdan na si David, sayon kayo sa iyaha ang pagduol nato sa presensya sa Diyos. Sayon kay sa iya ang pag-ampok nato sa Diyos, sayon kay sa iya ang pagdaig nato sa Diyos, sayon kay sa iya ang pagsimba nato sa Diyos, sayon kay sa iya ang pagbuhat sa kabuton sa Diyos, ang pag-alagad sa Diyos. Why? Because of his knowledge and understanding of kinsa ang Ginoo. Na kung kani siya nga Diyos, nausa ang iyang kaugalingon sa mga niya na pulong, nagtuo si David na kung iyan ang buhaton, na ang iyahang actions, nausa, nag-uyon, consistent, sa unsa iyang ginapangulo, then, pagbaton siya fellowship, diyan sa Ginoo. Iyang kabatunan ang kinabuhi, naggusto sa Ginoo para sa tao. That's why David was so frustrated sa mga tao na naa sa iyang palibot.
tao nga maayo kay mag-istorya ngadto sa iya. Ha? Kung naka sa maong nindot na posisyon, gamhanan ka, naa sa imo ang mga mayong butang, dagan na mga tao nga gusto mag-igsuod nimo. Dagan na mga tao nga maayo kay mag-istorya pahin sa imo. Dagan na mga tao na pwedeng magpadayag o suporta sa imo o mag-istorya o mga nindot na butang. Pag walang experience ni David, kung dagan na panahon siyang kinabuhi, the same people nag-istorya o maayo sa iya are the ones gabuhat o dautan nato sa iya. Mga tao na nagpakita o bayulinti kayo mabuhat nato sa iya. Same people. Lain na Psalms nato mabasa mao nga si David ingon gali siya nga grabe ang inyong hudyaka sa kanlipay na nagigsalusalo sa ako sa kananan. But at the same time, ang inyong kasing-kasing na puno sa sword na ready to strike me. Di ba tinuod? Kaya tayo mong dapat. Nagka-disappoint ka, nagka-frustrate ka sa tao kung ang inyahang action, pinagtapan ba, dili mao ang inyang ipamulo. Muna na throughout the years, nato nga naa sa ministry, na-develop nato ang usa ka pamaagi of knowing a person. I allow people to speak. Kung sa mahon nila ng pag-istorya, pwede niya ilang mapadayag ang ilang kaugalingon. And whenever may conflict sa pamulong o sa buhat o sa katao, I rather believe his actions. Kaya tayo magkapan. Parang bili ka na iyan. Di ba? Di ba? Ibang istorya mo sa katao. You will know his heart. Kaya the abundance of the heart, the mouth speaks. Pero kung makita niyo nga na inconsistency sa iyang istorya, madayag na siya, dili madugay, madayag na sa iyang actions. And that person is not true. Ano kung maglibog ka ay mong tuan, ang iyang tamis kayo ng mga pamulo, o ang iyang mismo nga buhay, bisan kung masakit ka, ma-disappoint ka, ma-frustrate ka sa iya, believe his actions. And you will never get wrong. Natay mga Biblia, nabasa ta sa maong, balaan ang kasulatan. Natuon ta, napamalandong ta, nagkakasig ta, nagbatungtag paglaom sa kinabuhi. Why? Because of what is written about us. O kung sa'yo mga maayong plano, katuyuan, kaabot-on, o saan sa Diyos sa tuwa. Amen ba tayo? But without experience. Ang Bible is just a learning book. So dapat ang Ginoo, He must do something. Dili pwede ang Ginoo na maglingkod-lingkod lang siya tuno dito sa langit, doing nothing. Kinahanglan gyud nga ang Dios naa sa buhaton na imo masinati for you to say na iyang word is true. O ang mao nga tag-iya sa pulong na nasulat diya sa Biblia is true. O kung sa mahimong resulta niya na, dili nimo kapunggan ang imong mga pagpasalamat, ang imong mga pagdaig, o ang imong pagyugbo aron pagsimba sa iya. Why? Kaya imong nakita that God is integrity. He's consistent. Unsay niyang ipamulong, iyag yung gibuhat. Nabinig niya dahil sa
No, isa sa inyo ang maingon that I am a believer of God. Say amen. Isa maingon niya na Jesus is my Lord and Savior. Say amen. So, luwagin niya ha. Hindi siya makaingon without doubt that I am a child of God. Ano lang. Hindi siya maingon. Hindi siya makaingon. Makaingon na, I am a child of God. Confess. Confess. Ako kami lang. Kung sa tapuson ng yung pagturo nga na sa Ginoo. 1, 2, 3, go! I am a child of God. I am a child of God. Kisa magkaitong din nga, I am a true worshipper of God. Ayan, itong labi ng apiki kayo, oras na kutsin ba? Nanagay mo rin, ang naging pastor, klaro ka niya, ang sunod ani, pagsayok yung ano. We have many claims. And I think, nasa tayo ligon na basihanan sa mga na ito na claim of ourselves. We discovered our real identity in Christ. Hindi ba tayo, John? Muna magsakong sa ang pressure sa kalibutan, magsakong sa ang dagan sa kinabuhi, mga tao na naligon kayo. Mga tao na may paglamong. Because we discovered our identity. O gamaw na itong identity, naghatag sa ato kasiguruhan sa source of life and everything we need in this life. Muna, we're not afraid to confess our faith. And that faith is dahil mo siya nagagsulayan sa tanan ng mga sirkumstansya o sitwasyon sa itong kinabuhi sa tanang panahon. O mga faith na itong i-claim, kinahanglan siya na magbunga kanuna sa atong pagkinabuhi. Atubangan diha sa Ginoo. Mga ang imong tapat. How's your faith? Kumusta mo pagtuo diha sa Ginoo? Usa lang ka na siya na system of belief? O usa ba nga siya na confession lang nimo? Sa imong mag-associate sa imong kaugalingon ngadto sa usa ka iglesia? Or something na imo ikinabuhi? Last Friday, during sa among men's fellowship, akong i-share sa mga lalaki ang klase sa kinabuhi na ikinabuhi ni Kristo. Naman hinungdan na si Kristo, nahimo siya nga nagbatilod-anon, nga nagbuhat kanunay sa pabuton sa amahan, even to the point of his death. It was cross. Sa tanan ng mga challenges sa life, sa tanan ng mga circumstances sa iyang kinabuhi, makita din mo nga si Jesus, na mo siya ma-faithful kayo. Kung nabuhi lang siya, for 33 years, ano yung kalibutan. But the impact of his life is so great na ina yung tapat. May libo na katuloy ang nilabay sa iyang kamatayang pagkabanaw na ang pagyapon sa pagkinabuhi. So, sa ito nga klase na kinabuhi, ang yung gikinabuhi. Ang magitulan sa John chapter 3, the supernatural life. Ano na mga naong sa mga lalaki na natampo itong men's fellowship? Alam mo nga, di ba lahit na kaya ilahang kumpiyansa kalipay kaysa yung mga naong? Tadiskubrihan na ba? Life. Basta ang Bible, even a common thing na nabuhaton ni Jesus, it's a miracle for the people around him. Ngayon na tao na nagbalatian for years, nag-consult ng mga grabe kayo ng mga expert ng mga doktor. Pero still, wala nang alihan. Pero kang Jesus, o sa latatagbuan,
Wala 5 minutos, ayo. Ha? Wala na yung mga anak-anak, ginhawa, lao, mana, wala na. Igo na nakapupot sa sigsidyan sa nila, kulihan na yun. Isang naman. Ang mga tao, grabe kayo na habat na mapakita rin itong pagkakot, grabe kayo na kadagdag na mga tao, pero sa iya, kinahanan ng 5 kapan o 2 kaista, habang ka na. Napay natigong na full baskets, na 12 kabuok. Pero ang Jesus, wala kayo sa nag-exert of effort. Wala kasi na-pressure sa needs and demands of the people. And every time na siya kabuhatan, pinay mga dapat, ibigyan mo sa miracle. Because of the supernatural life he's living. Naman ako lang i-share sa inyo, tungkol kay, gusto ko nga inyong ma-realize na kanina ito ang tawagon mo ni mo Christian life o tawagon mo ni mo ibang kinabuhi niya sa Ginoo, tawagon mo ni mo spiritual life o kung sa may tawag ni mo ano mo kinabuhi bago diya sa Ginoo. Kinahanglan na pinamutapan, dili siya express storya na. Dili siya express storya na. Your action speaks about you. Gusto mo na ko dahil na to sa sugilanon sa Biblia. Diyan sa Luke chapter 10, verse 38, na to sa verse 42. Kani si Jesus, na po niya siya mga suod na mga higala. Gani duha ka tao na itong isgutan ang ilang kinabuhi. Grabe ni sila kasuod ni Jesus. Kasi sa panahon na namatay ang ilang igsuot, Jesus wept. Grabe na kung grabing hilag ni Jesus na to sa punto nga gusto ni Jesus muad to dito sa gilugong. Kay buhay mo din niya. Inani sila kasuot ang mga tao. O kini siya si Martha o si Mary. Muna nga to. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. So, niabot si Jesus na ito sa usa kadapit, ang iyang amiga na si Martha, ginabat siya dito sa ilang panimalay. Si Martha ang nagdawat ng Jesus na ito sa ilang panimalay. Apan ang iyang igsuon na si Mary, ang naglingkod na ito sa ilan ni Jesus, na naminaw sa unsay iyang istorya. In the Bible, while Mary is listening not to Jesus, Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Kung ginugan siya sa Panginoon, tell her to help me. So si Jesus, ibisita na ito sa ilaha, i-welcome ni Martha. At dito pagsunod ni Jesus ito sa ilang balay, si Martha nawala sa eksena. Hingaw sa kusina. Nag-andam dito kung sa iyang ipakaon ng Isus. Wala na niyang igsuon na si Mary, kung napili dito silang sala, naglingkod, naganap, naminaw sa tanang istorya ni Jesus. Si Mary, grabe kayo kabisi sa iyang kinabuhi. Actually, si Martha, grabe kabisi sa iyang kinabuhi. Ay na nasa iyong intention of motive sa iyang kabisi. Kaya nga naman, gusto siya mo show of hospitality. Nagto sa iyang bisita na iyang suot na higala na si Jesus. Pero while nagtrabaho, busy kayo siya,
Walay gibuhat. Natabang niya. Tora, naglikod-likod. Nagyangpungan. Nagatubahan. Kag Jesus. Nagpaminaw. O kung sa ang gina-istorya ni Jesus. So, human na si Martha naglikramo nga to kag Jesus, even on verse 41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. But only one thing is needed. Pwede ba natin basahan ang verse 42? Dungan? Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Isa na yung mga tugihan kayo ng mga tao kayo. Say amen. Kaya meron lang tayo. Remember na kung may tao na nakapuntan sa Diyos, nabisayo ka ng Diyos, generous kayo, ingon siya, ayaw pinipakan ang tao. Ang tapulan. So, kasi may mga tugihan ng mga tao kayo. Say amen. 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 Bingon nga sa iyang kapugihan, work hard for success. Pero karon, sa grabe kayo nga pag-analyze sa mga tao, sa ilang mga grabe ng mga kahago, nakin mo sila na don't work hard, work smart. Work smart. Kaya naman, aron nga sayang na panahon, may sayang na kusog, may sayang na trabaho. Aron nga, masigurado gid mo nga nagi kay success. Pero kabalo ba mo? You can be doing the wrong thing successfully. So wala na pasabot na busy kayo ka, grabe, buhos din ang tanan, gihimuan din mo grabe nga mga pamaagi, na kung saan din mo pag-work smart sa usap ng butang. Kung kabalo ba ka? Na you can be doing the wrong thing successfully. That's the reason why mingo naman ito mga katigulangan o gigla ikong kapat o lahi ang pagmahay. Ay kung gigla ka sa mga tao na nagmahay-mahay sa tumoy, dito na ikong o buhat at iyahan. Apit niya, maunag dinig, angayan niya. And this is what happened to Martha. Busy. Nabuhat sa tanan nga trabahoon dito sa kusina. Ano ba na ito? Mayroon siguro ito eh. Kaya ngayong bisita, mauman na itong Ginoo. Kita ganin na Pinoy, kung na mga bisita sa ato, gabi na kalit-kalit na bisita. Mapugos na lang yung pangutang sa tindahan, kaya para na nagita ika-dalit. Ano ba ito yung bisita mo sa mga? Pastor Mario, pastor, magtanggot kayo ko, pastor. Ano sila yung bisitahan ba? Nakita din nila katarantar sa ilang bisitahan. Kapangutan ito, tinapa ba ito? Para may kagalit sila. Halos kung nila dili makaon ang tinapatanan. Kaya nagunahunat sila na malagmupot siguro nila pala ito humanang. Ikaw, kung sa'yo mo kikabisihan sa pinabuhay? Kung sa'yo mo gigastuhan sa mga panahon? Kung sa'yo gikahugot sa imahang kusog? Kung sa'yo mong gibalik-balik o buhat? Naghahatag sa imong paglaom na mahimo kang magmalang puso, mahimo kang mauswagon imong kinabuhi. Mahimo kang magbaturo katagbawan sa unsay mahimong resulta sa mauni mong kabuhatan. Masaya mong kabuhatan. Karoon na ba? Sa message na your action speaks about you. Based sa account nga itong gibasa, may tulog kabutang na gusto na ko atong tunan. O kining tulog kabutang, natulog ko nga murag kami lagi gabalik-balik ang dagan sa atohang tunan. I hope and pray
you will learn something. Karoon na punta. Mga katabang sa iyo. Number one, devotion. It speaks of your character. Devotion, it speaks of your character. It is defined as the feeling of ardent love. Kana intense kaayo na gugma. Kana gugma igsoon nga gadilaab nga kasignaw kay nga gugma bitaw kasamas kalayo. That's devotion. Kung imo nang i-apply nga to sa imong spouse, ang imong devotion sa imong spouse, kanang gugma nga kalayo nga bisan ang tibuok tubig sa dagat dili ka palong, as described by King Solomon. Ngayon si King Solomon, love is like a fire. Bisan ang katibukan nga tubig sa dagat cannot quench love. So kung sa nakatao na inana ang klase sa imong gugma sa imong spouse, nagtuo ko. Naglabi ka, gidevote mo imong kaugalingon na to sa imong spouse. Kung di naman ang tao ang pwede mong tagaan sa imong gugma, ngayon na butang ang pwede mong tagaan sa imong gugma, sama sa imong trabaho. Ano ba tayo? Sama sa imong mga ambisyon sa kinabuhi. And other things na importante sa imo. Ang devotion simply means a commitment to a purpose. Rather, the commitment to a purpose. Nakita niyo ang imong katayuan. Ano ang kinabuhi? Ano ang kalibutan? And then mo ka committed to fulfill that purpose. On the process of fulfilling your purpose, that's your devotion. That's your devotion. Muna na mag-isot ka o dili, o kung sa demand sa ibang trabaho. Mag-isot ka dili, o kung sa mga hangyo, sa mga asawa, sa mga bana, sa mga anak. Why? Because of your devotion. Nagkaplagan mo that the very reason of your existence is magbuhat ka, anak na buta. And so you commit yourself to that. You'll be tested sa daghan kay na butang sa kinabuhi, but you remain strong and firm. Why? Because of your devotion. Devotion means the willingness to serve God or man. That's devotion. Ganun dito sa dictionary, akong kitanaw, ang devotion is described as religious zeal. Nagahatod nga to sa tao sa iyang pagkamalipayon kaayo nga nag-alagad sa Diyos. O kung sa manang niyang reliyon, nahimo siyang religious kaayo. Nung gina-fulfill niya yung duties and responsibilities. Di lang ngayon mo lang mabuhat nato sa Diyos. Pero pwede mo mabuhat sa tao. Or pwede mo rin mabuhaton nato sa kwarta. Kasi Jesus mismo na ingon, you can either serve God or money. Pwede mo mabuhat nato sa duha ang imong pag-alagad. You have to choose between the two. Pero ito ko so nakita nga nakaroon ganhi, when kita nga, I only serve God. Kinsa man mga ingon? Ha? Nga akong kalagaran ang Diyos na yun. Dili ang kwarta. Wala na. Si Jerome nag-expect nga nagtupag, naway pagbuhay-buhay. Kamuhan, pamalandong pangalaga sa napo kami nalipag karoon na nag-project kami simbahan. Ikaw na nakapalo, what's your character? You don't have to fake it. O dili man sa naimuging pugsun ako sa kabutang, nabili ito. But your devotion to something or someone speaks of your character.
If you're really a husband to your wife, your devotion is una sa panantuha sa iya. Di ba tayo so? That's why it's so easy for you na may mga faithful sa imong asawa, bisan kung wala siya. It is easy for you to overcome temptations. Bisan wala siya naglantag, wala siya nagsulog-sulog, bisan hindi siya katakuri-kuri kung tanaw na yung cellphone. Why? Because it's your character. Same thing with Mary. Mary sat at the Lord's feet, listening to what He said. Tinuod amigo niya si Jesus. Ang uban gani nga mga Bible scholars sa ingon nga barkada daw ni sila. Ang uban gani ingon nga murag nagi usa sa magsuon nga uyab ni Jesus. Ano o sa katinuod, istorya ra man na. Bala-bala ka man na sa mga Bible scholars. Pero makita ni Megson na ang lantaw ni Martha ngadto sa iyang bisita na si Jesus is only a friend. O kung naa kay amigo nga madto sa iyong balay, labi na kung close na kayo mo, imo naman sa inyo nga at home. Linggo nga ka kung linggo, pakure-kure siya kung kure-kure mo kay welcome dito, welcome. But si Mary, layan niya paglantaw ni Jesus. Yes, iyang amigo si Jesus. Yes, suot niya nga amigo si Jesus. Pero iyang kainon si Jesus as her master, her Lord, her owner. At sa pagkabot ni Jesus sa ilang balay, iyang nakita, gulo-gulo, nag-iyan ako sa akong kinabuhi. Muna ako nga galon. So I have to sit on His feet. Ano naman? Kaya ang tanan na mugawa sa iyang bakbak is my life. Di ba ba exon? Kamusta mo ng panahon na imong gi-confess with your mouth that Jesus is your Lord? Now you believe in your heart that by doing so, you're safe. Pero question, kumusta yung kaugalingon may standing at umanan sa Diyos karon? Ganyan ba rin ang kapag? Napamutan na siya. Kung saan ang approach? Kung saan ang approach? How's your devotion sa iya? Si Martha, wala kayo na tagay o pagtagad. Kaya kanyang character is only a friend. Not someone owned by Jesus. Her very life is gipanaiya ni Jesus. Na dapat mahimo siya always ready to serve His will. That's devotion. Kung dili mo na siya mabuhat ngadto sa Ginoo, imo na siya buhaton to someone else. Or to anything. Why? Because it is our nature na mahimutan na devoted to something or to someone. Dili na ni sa igsoon o sa espirituahan ng butang. Kung ako napil sa composition sa atong pagkatao when the Lord made us. Tingnan mong tapat. He created you as a social being. Diba? You always long for someone. You're always looking for acceptance and belongingness. At the same time, it is your pleasure to have someone special sa iyong kinabuhi. Mula nga, it is a good for a man to be alone. Naman is an island. Na inay mong tapat, mga manginahanglan kita sa kadausa. Pwede mo patingo. Manginahanglan kita sa kadausa. Diba?
sa atong serbisyo ngadto sa Dios. Ang kinabuhi mo na magbulang, lingin kayo. Karon, ikaw ang giserbisyuhan. Pagligid sa bulang, sa panahon, ikaw na po na nagserbisyo. Karon, ikaw ang manahimong nabulahan o nagabilibisyo. Pagligid sa bulas kinabuhi, ikaw na po na nagsekripisyo para sa ikaayo sa uban. That's how devotion works. You will never devote yourself to someone or something na hindi mong tapan, wala kayo makita na makahipon sa iyo. Ewan tayo Zuan? Pero bisa mo nagkabalo ka, makayan mo, dili mo na siya ginasulti o inaangkon kay basil ko niya o masaypan ka na nakakayagong motives and personal interest. Pero hindi na siya ang kinabuhi. So si Martha o si Mary, lahiyan nilang approach na ito ng Jesus. Pareha sila amigo. Pagili pareha nilang karakter. Pamutan na ka ulit ng dapat. Kaya klaro kanya pamutan na ba? Uyugan ko na siya kayo. Pamutan na siya. Ina na, kinsa magigit ka? Kinsa magigit ka? Kinsa magigit ka? Alam magiggas Ginoo? Ha? Alam magiggas Ginoo? Magsisimba magiggas Ginoo? O kung tinuod na ang imong claim about yourself, your action speaks about you. Dili na igso na ngay pa nga magginuyunay kita, mapiluksanay kita. No, it's natural. Your character is a natural manifestation of yourself. Kipanginin mo diya. Hindi ba na igso? Natural na siya, dili na siya kapunggan. Mabitaw na ito na faithful na tao is the one who is devoted to something or someone. Natural, hindi mo na siya mapunggan. Punggan pa rin mong baka. Kaya sa tao nga nahigugma nga wadto sa iyang hinigugma. That's devotion. Ang gano'n nga nahimutan, committed yes, Ginoo, grabe itong willingness, itong kalipay na mahimog kita, magigusandurot sa Ginoo, magkalagad sa Ginoo, magbutan ka aboton. Mato to sa next page sa kinabuhi. O kitawag na distraction. Every time na distraction na mag-abot sa imong kinabuhi, it speaks of your values. It speaks of your values. You're devoted. Nagabuhat ka ng abutan. You consider it important to you. What if kung na ay nakabot na circumstansya o mga oportunidad sa kinabuhi o mga maayong butan sa iyo ha? If you are distracted, it speaks of your values. Matagi ko buntag, kaya akong gibusos, Ginoo, makampong ko, Ginoo, magbasa ko Bible. Basa kang Bible, ampong kang kayo. Kahilakon na kayo ka. Kadungog na kagalilog. Pandesal, talamong kayo, pandesal, hindi pa kayo, dapat cheers, lamig kayo. Kumo, you are distracted. What's ang mga importante sa iyo mga God's Word, which is the food of your spirit, o ang pandesal na pagkaon sa nitiyan. Every distraction exposes your values in life. Don't take it na daotan i-distract ko. Di na siya. Let it be. Ngayon mo na siya ng tao as God's tool. Who expose? What's your values?
Kita na ko ang definition sa word ng distraction sa dictionary ngayon, an obstacle to one's attention. Now, if you replace the word attention sa imong devotion, kapag ba na? Ikaw, paalag kung sa kabisi, paalag na dyan kayo sa baon, pero muli ikus balay. So, diyan na kayo, it is, sa'yo na sa istorya. Pero so siya buhatan. Why? Because of the destruction. Because of many things na pwede magpugong sa imo, anak. Pinamalaban na gabi na tayo pala, gabi pala, magulan pa. Muli ikus balay. And it speaks of your values. Your family is your priority. It's the most important thing. Pamilya ka, makasabot na ako kasama ko eh. Kali ko ulit, gusto bigay-gulan ko kayo. Makasabot na sila eh. You give them to destruction. And it exposes. Kailan ang tapat, the real you. Pikipikir naman itong ikaw na Christian ka. Pikipikir naman itong ikaw confession na committed ka sa Ginoo. Kung magsisimba ka sa Ginoo, mga lakay ka. Pikir. Kinsa nag-expose sa imong character? The destruction. Because it reveals your values. Ang may nahitabo, kang Martha. Muna sa baki nga gibutang sa bugnaw kaayo nga sabi, kaldino. Puno sa bugnaw ng tubig. Baki pa, gibutang mo dito sa lamoy-langit. Baki, lamoy-langit. Pwede mong isindihan ang pinahingay ba? At sunod din mong apre. Tikan kang ready to eat. The loss of one's peace and thirst. You found your purpose. You're so excited and happy. Ngayon mo nang buhaton ang mga katuyuan. You found something so important to you. You're so happy. Nabili ka kahulat, isul, bili ka kapugong sa mga kagalingan, hindi mo yung buhaton mo tayo. Kaya naman, ito, kikili-kili mo, kigduol kas Ginoo, magampo kas Ginoo, kananakas na sinsas Ginoo, magluhod, magsimba siya. Grabe na interest na butang na, gigalipay mo kayo namin on this. No joy that you can compare na nakakas sa presensya sa Ginoo. Tinog ba na ison? Tinog na ison? Tinog na ison? Kung may ginoo nga araw, simbas Ginoo, kahilan ka na sa mong kalipay, na kung mungkin pinagkabayang butang, na akong nabuhaton. May-vibrate yung cellphone. Kaya ako ito nag-isalin, kaya ako sa simbahan, may-vibrate. Wala mo! Mungkin pagkabasa mo steps. Magkagaling na namin ang ulan, di mo na. You're lost. Sinawala niyo. Your passion. Your joy. The intensity of your intention na imo yung mayaon ng Ginoo, kantahon nimo mga butang ang ikantas Ginoo, imo yung igbayaw ang Ginoo sa pinabuhi. You immediately lose. That destruction, that text speaks of your values. Ano may dagang domingo? Ano may dagang tigsimba? Dumarto sa Christmas. Total, nahulog naman sana ako okay. Sa mga butang na tinuod yung gabilihon sa inyo. And you're not there to lose it. That's your values. It's something na imuhang ipasa sa mga anak, ipasa nila na ito sa mga kaluwag. And the real focus from something.
ka sa mga relasyon sa Ginoo. Kanino ka mo ni pinakagindot kayo na itago sa kong kinabuhi. Nahibalik ko sa Diyos. Natawag ko sa iyang gingharian, nahimo ko siya na amahan. Muna na tumano na kong pulong sa Ginoo sa Hebrews chapter 12. I will fix my eyes dito kanitan Jesus, the author and finisher of my faith. Kaya pwede Colossians chapter 1. Chapter 3. And you have to set your mind and your heart on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Kani mga eternal na pagbutan. Kani mga butang sa Ginoo, kani may kalabutan sa komunikasyon sa Ginoo, kani nga kuwang kalabutan sa pagbuhat sa plano, katayuan, kabutan. Mo kini siya pinakapilihon kay sa kong kinabuhi. Mahanaw na lang ang kalibutan ug ang langit. Ang mga butang na nasa Dios magbarog hangtod sa way katapusan. Yan ba tayo saan? Yan ba tayo saan? Ginabyan ng kagproblema, ginabyan ng kagsakit-stiyan, ginabyan ng kagkapisi, ginabyan ng kagjubig. You lost your focus. Naamod ka sa baha, sa distraction sa kinabuhi. Wala kayo mo na matigdan. Makita, no big deal man na siya. Kabutan? Yes. No big deal. Because, in the first place, it's your values. You can't live without money. And you thought that the source of everything you need in this life is your work or your business. You've forgotten your Creator God who owns. He is the only source of life. Destruction speaks of your values. So let it be na mahimo kang comfortable facing all the challenges sa life. Kung si Paul kay pasultion, I have been hard-pressed on every side, but not crushed. I've been facing death all day long, but I am not afraid to die. Ang ato pa ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Na may Kristohan ang masama ni Paul na nakaramdam niya? Wala na yung amen. Hindi na mga Kristohan ang nasama kang Paul na di. Ngayon, for me to live is Christ and to die is gain. Nakaya may nag-exam? Baka. Kasi gusto nung makakita na ang iya yung mismong kamatayan, pwede ka mo yung isuon nga, nagsina na namatay, hindi ka lang namatay, hindi ka ba? Oo. Ako parang lang isa na akong ganahan kayo ng imagination. Kaya mag-expectar dito sa akong kamatayon. Kaya ba na lang, na ako'y idea ba of what kind of life I should be given. So, kisa sa inyo ko, imagine lang mo, ayaw ko panutok. Ang panutok na, bihan ko na. Ayaw mo kadlok, wala niyo panghinadlok. Narinig mo niya, imagine lang ba, namatay na. Makaimandig ka man. Di lang siya hapal. Uy, dili ka sa mga amot na halad. Dili. Ang imong life ba? Ang imong life is makaimandig ka, ginan siya din eh. Oo, kaya naman. Because your impact and influence sa kinabuhi sa mga tao outdated. Ginan siya rin. Kasi gusto nga, ang iyang kamatayan ginan siya rin. Kaya yung kapaglinkas, hindi pa na invest. Without investment, you cannot expect ginan siya. That very least, at least, nakikaraano na interest dito sa ahal mo buhay mong investment na pagkat. We always think of our heavenly reward. We always think of our crown. Yan sa langit. But what are your values? Kasi kung tanong mo, tanong gini naman, ikamatay
sa Ginoo. Na dili pwede magwala sa imong focus, your interest and attention. Kung wala pa kayo idea, examine all the distractions na naabot sa imong kinabuhi. Speaks of your values. Ay, sorry. Tingala dito kung ano magulhin ka. Sorry kayo. Something more important. Ito tingala ko nila, magiging ko lang, hindi ako nabasa. Martha was distracted by all the preparations that had to be made. As parents, we have to prepare for the future of our children. If you're an employee, always prepare for your promotion. If you're in business, always prepare yourself at least 2-3 steps ahead sa mga competitors. Preparation is very important. It's a foundation. O kung sa imong gustong maabot sa imong kinabuhi. Kaya if you put value sa imong preparation, sa'yo nang imong success sa kinabuhi. Pero pamunta na karoon is this. Unsa gyud imong gipreparahan o ayo? Unsa gyud imo gikugitan gyud ayo pantay sa imong kinabuhi? Is it worth dying for? Kung may nagdili ko kuyo matay ani mo yung dana. That's why ang kanang kapag-empleyado usa ka bug-at kayo na buluhato na ni nakalibutan sa pagdako imong sulto. May protection? Pwede sila may empleyado na niya. Mahal na. Why? Because your employer determines your worth as a person. O sabi kang grabe na kinakumpugin, grabe ako maligkamot, tinukuray na ganit tayo. Wala kayo mong picture. Wala talang ka o karong December kaya napay-30 man kayo po. Siya makaimang kayo, so frustrated. Kaya mo sila, eskwela mo, ayaw mong kinaboy, kaya makatabaho kita bayo. Kaya may ka-estupid ka na ginitama na ilang pambuhay. You're so frustrated. Kung mamalik ka, ahay mo dapat i-devote imong pagkain. Tuwa dito nakatago ang mga tinuod ng mga valuable things that has eternal impact. Asa tungkol sa mga sitwasyon na atong nakita sa kinabuhi ni Martha o ni Mary, ano ito sa ikatulo? Decision. It speaks of your priorities. God is just. He gives us a common commodity. Same thing. Ngayon gihatag sa dato, sa public, sa tigulang, o sa bata na yung kalibutan. Ang sabi na, that's time. That's time. He gives us time. Nasayo niya na, there is no end of chance and change. Kaya the absence of the two, walay tinuod na progress and satisfaction sa mga kinabuhi. So kita lang kanya time. Kung ang time, nagdala og chance and change. So kada pitik sa oras, tik, 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 tik. It gives you opportunity to make decisions.
Pero ba na exam? Sa pamata na karoon. O kung sa pag-ibong desisyonan sa ginugulo. Even sila life is full of uncertainties. Kusultihan ka. If you decide today to make plans, na kay tsansa, makaliili sa unsay tuwas na. Decision means the act of making up one's mind. Do not confuse yourself with many things. Know what is valuable to you. It helps you. Set your priorities right. Alam mo, ibugay mo kung galingon. It's simple. Ingon si Paul sa Romans chapter 12, stop conforming to the pattern of this world. So, ito pa na kung sa sistema sa kalibutan, kung sa culture sa kalibutan, kung sa mga importante sa kalibutan, ayaw pa pala na. Kaya kini nga kalibutan, kapadulong na ito sa kalaglagan. Kaya mo si Paul, but transform your mind. Renew it according sa words of God. Then, you will know what is good, pleasing, and perfect will of God. Because God is not hiding His will. He can say no. No. He will never do that. Why? Because He is committed to your success. Only by doing His will that you will truly have success in life. Pero kung ang imong way of thinking, karaan kaayo, pareha na gyapon sa mga tao na yung kalibutan, o gaahan na gunahuna ang kalibutan nila ibuhos ang ilang panahon o kinabuhi kusog, mupanunong ka dito. Kung ipareha mo ang imong mindset nimo sa mga tao na yung kalibutan, masundan ka kay Gizman. Kadalang butang daw sa kanila kalibutan. O saan natin kung magkabalo kung sa importante o tinuhon na nito? Know His Word. Muna nga si Mary, he sat at the Lord's feet, listening to what He said. Naghatag siya o mas dako kayo nga pag-prioridad sa time. Kapag siya limited ang time, kapag siya si Jesus mula ba na sa iyong village, gigrab niya ang opportunity to listen to what He said. Nga naman, para mabatong siya right information sa kinabuhi na mag-guide sa iya to determine o kung saan mga right priorities sa life. So that she will not be wasting time in her life. Decision is a conclusion or judgment reached after consideration. So exam, kapalandungi ang tanan, ayaw bakating mo kaugalingon. So tao gayo, kung sa mga gustos kinabuhi, kung sa importante sa imuha, kung sa mga bilinog na butang sa imuha, tanawa yung mga asawa, pangalan yung bana, tanawa yung mga anak, tanawa ka ng butang sa imong kinabuhi. Apay ko rin dito sa langit, tanawa ko ng Diyos. Be honest to yourself. Kaya ko napulong sa Ginoo, the only way to fail is to have sound judgment sa dalawang nila. Muna ang gitagahan ka sa Ginoo o maayo pa muna na. Yung ba tayo son? Na maka-reason ka. Galing mo lang Ginoo ka. Come. Let us reason together. So hindi sa ano kayo Ginoo sa mahunahunaan mo. Pero Ginoo, open ko for discussion.
You want to make plans? Plans that will never fail you? Na mahimo kang successful, yun ang gino-consider my purpose. Because my purpose will stand in spite of your many plans. So you know, come. Let's listen together. So you come to God in prayer. You must even pour out your heart before the Lord. That He will give you the desire of your heart. Ang ginawa maghatag sa imo sa mga butang na itingwahon sa imo kasing-kasing. Kaya ang butang lang gikan sa Diyos ang ay tinuod na katumanan sa iyo. So how could you make good decisions? Kung wala kay source of right information. Wala nga Mary sat at the Lord's feet, listening to what He said. Ano mo timbang-timbangan? Kung si James pa, ang pulong sa Ginoo sama sa salamin, kinahanglan na makita ni mo kaugalingon kung ayaw kalimti. Kaya kung imo ng buhaton, and everything you do, may mukhang successful. So yun na ba rin mo? Tapat, kita. Inasa. Ang nakabalo ka yun. O kung sa imong danatan, ikaw na din. Na ayaw ito patalak-tanga. Don't play victim. You are responsible sa imong kawilingan. If you don't want people to judge you, to the best of your ability, kung sa tanan ng information na mo natulan ang inyong kalibutan, particularly ang knowledge of the truth, use it to have sound judgment in making decisions. Decision is the choice that determines the result. It's how we deal uncertainties in life. Make decisions by making plans. Make plans aligned to the revealed purpose of God. Tingnan mo, kayo mo ng good, perfect, and pleasing will of God sa mga life. So bitugmag sa Ginoo si Martha. Kumanili na nga, Lord, sabi ni Lord, ina ako na ko isorong tabangan ko niyo. Sabi ni Ginoo, ipasakta naman ko. Iyon si Jesus, Martha, only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Dugay na kayo ko na istorya ani kung ako rin nabalik-balikon ka na. Gusto ka mahimong successful? Gusto ka na mahimo ka masatisfy sa iyong life ang nakalibutan? Just do one thing. You don't have to do everything. You're killing yourself if you do that. Si Jesus, nag-andam siyang kagulingon for 30 years. O ang tanan niya mapagpangandam, iyang gisugdan o buhat for 3.5 years. Just to fulfill one thing. Kailan yung tapat para sa pagkawasan? Pinagi sa pagkawasan. Just focus on one thing. Tagkan mo kung kitagaw na ako, nakakita mga priorities, tagkan kita gusto sa kinaway mo na akong labyan ng tag. Whatever
full of distractions, you lose your focus. Your interest sa kung siya. And you always go back to zero. Igsoon, time is so cruel. Dili ka na hulatan, dili ka na halikan. So, ina imong tapat. Ina imong tapat. Ingon si James. Ingon mo tapat. Ingon si James. Kung sa imong hebuluan na dapat mabuhatot na maayo, do it now. Or you still rest. So, kami din pagbuhat o salat o kini din pagkinabuhi sa pagpakasala. Di na kinahanglan mahimo kang kriminal. Di na kinahanglan igsoon mo apil pa ka sa pagpangrakot. Dili na. Ayaw ng buhatan ang butang na imong nasayran na dapat mo buhatan. Pila sa inyo ha, nadugay ra nakabalo na kasabot sa gusto sa Ginoo na imong buhatan. Ayaw mo pagpabana-bana ha. Pisa sa inyo ha, dugay na ka nakabalo, dugay na ka nakasabot. Awat sa na klase na kinabuhi ang gusto sa Ginoo imong ikinabuhi. Nagara? Pisa sa inyo nagbato ng Ginoo. Ako gihimayawan ng Ginoo sa kong kinabuhi. Ako yung simbaho ng Ginoo. Ako yung unahon pagpangita kanunay gingharian sa Ginoo yung pagkamataw. Isa sa inyo gagatinuhan na nabutang. Dili tungod kay na-persuade mo na ako. Kung tungod kay you have your own conviction, di ka sa Espiritu sa Ginoo. That's the right thing to do. Isa ang iso. So, amen. Amen. Buhatan na. Desisyon. Desisyon. Buhatan. Buhatan. Ayaw ko natin na mahayan ni mga panahon. Ayaw ko natin masa magsalog sa adlaw, wala kayo ginasya. You only have one life to live. Kung ang imurang nakuha niya sa Ginoo, will last forever. Isang gusto ko mga malandong ta. Pag muna yung kamaturan, your action speaks about you. Please consider your devotion. And do not be afraid to face the distractions. Because you're still free to make decisions. Again, may room si Jesus. Kaya ito basahan. Ibutan yung mga ngalan. Alis din ng Marta. Alis din ng Marta. Okay na ba? Alis na ito si Marta. Ha? Alis din. 1, 2, 3, go. Alis din sa ngalan. Do it now. Do it now. Ito magpakalitan Jesus. Basta ako sigurado, o I hope mo yun mo sa tulong ni Jesus sa Matthew chapter 6.